Magandang umaga po sa mga kapatid. Tayo po muli ay mag-aaral ng banal na salita at sa umagang ito ay pag-aaralan natin yung pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ayon po kay David, nung siya ay kausap ng Diyos, tinatanong niya ang Diyos kung gaano ka-importante sa kanya ang tao. At ito ay matutunghayan na po natin dito po sa Hebrews. Kapitulo po ay 2, ang talataan po ay 6. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit pinatutunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya iyong dalawin? So tinatanong ni Haring David ang Diyos, bakit napaka-importante sa iyo ng tao? Bakit ano ang meron ng tao? Bakit mo siya binibigyan ng kahalagahan? Alam po natin sa kasaysayan sa Genesis po, nung nilikhain ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha niya ang lahat ng mga bagay. Nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Sabi po ng banal na kasulatan, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. At nung nilikha ng Diyos ang tao, siya ay kumuha ng alabok, binigay niya ito ng hugis, at pagkatapos hiningahan niya po ito ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang kaluluwang may buhay. So meron pong tatlong komposisyon ng tao. Meron po siyang alabok o yung flesh, meron rin po siyang spirit, yung hininga ng buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, at meron po siyang kaluluwa. At itong tatlong bagay na ito na pagkakabuo ng tao ay sinang-ayunan naman ni Apostol Pablo, at ito'y mababasa natin dito po sa Tesalonica. Unang Tesalonica Kapitulo 5, ang talata pong aking babasahin ay naandun po sa 23. Ganito po ang mababasa natin. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at ang kaluluwa at ang katawan. Tatlo po yun. Espiritu, kaluluwa, katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. So binubuo po ang tao. Nung likhain ng Diyos ang tao, binubuo po ito ng tatlong sangkap. At itong tatlong sangkap na pong ito ay ang katawan, ito po yung flesh, yung pong kaluluwa, yung soul, at yung pong spirit, yung spirit po. So may tatlo po, body, soul, and spirit. Pero ito pong tatlong sangkap ng tao, ang kabuuan po ng tao ay nahati naman sa dalawang parte, no? It is divided into two parts, at ito ay mababasa natin dito po sa ikalawang Korinto. Ang kapitulo pong ating babasahin ay nasa 4, at ang talataang ating babasahin ay nandun po sa 16. Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga hindi kami ang nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. So makikita natin yung komposisyon ng tao, meron pong flesh, spirit, and soul. So tatlong bagay po yun. Pero ito ay nahati lamang sa dalawa, at ito po yung inward man at yung outward man. At kung papansin po natin po yung fraction po nito, yung pagkakahati po ng dalawang parte ng tao, yung outward man ay 1/3 lamang ng kabuang sangkap. Ngunit yung pong inward man, yung pong parte ng spirit, ay 2/3. Meron po siyang spirit at meron po siyang kaluluwa. So makikita natin doon pa lamang sa pagkakalikha ng Diyos sa tao, mas binibigyang importante ng Diyos yung espiritu, yung inward part ng tao,
kaysa doon sa flesh, which is the outward part ng tao. Pero baliktad po ang nangyayari sa atin. Ang nangyayari po sa atin at karamihan sa atin, ang nangyayari po ay mas higit na binibigyan natin ng importansya yung ating outward appearance kaysa doon po sa inward nating pagkatao. Mas binibigyan natin pansin yung ating laman kaysa sa ating espiritu. At yun po yung nakakalimutan nating gawin. At yan po ay mababasa natin po dito po sa Roma Kapitulo 8. Ang talata po ay sisimulan natin sa 4. Kung natatandaan nyo, ito pong Roma ay dito natin nabasa ng mga nakaraang video, yung all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala nga at hindi nakaabot sa sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang naging dahilan po doon ay ang tao po kasi ay naging makalaman kaysa sa sa pagiging maka-espiritu. Mas napagtuunan ng tao yung kanyang laman kaysa doon sa pagtuunan niya yung kanyang espiritu. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa versikulo 4 ay ganito ang ating mababasa, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ng ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. So makikita natin na may dalawang kalakaran, may dalawang buhay na binabanggit dito, yung spiritual life at saka yung physical life. Tayo po ay mayroong spiritual life, meron rin po tayong physical life of flesh. At dito kinakailangan natin timbangin, hindi puro flesh, dapat meron ring espiritu. Pero sa pagkakataon ito, kapag ang napipili ng tao ay mabuhay sa laman, mas matimbang sa tao ang mabuhay sa laman, mabuhay sa mga kalakaran ng mundong ito, siya nagkakaproblema sa Diyos. Ganito po ang ating mababasa. Sa versikulo 5, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga ayon sa laman, nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Natural, kung ikaw ay makalaman, maka-flesh, maka-material na bagay dito sa mundong ito, so, mas kiling ka doon sa mga kalakaran ng mundo. Mas kiling ka doon sa kung ano ang ginagawa ng mundo at yung mga kalakaran ng tao. So, ulitin natin, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, dapat ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, dapat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikialit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari ang mga nasa ng laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. So ito, sinasabi ni Apostol Pablo sa pagsulat niya sa mga taga-Roma, kapag tayo'y naging makalaman at mas higit nating pinapansin at binibigyan ng importansya yung mga bagay na narito sa sanlibutan, ang sabi rito, nakikipag-alit tayo sa Diyos. Ibig sabihin, nakikipag-away tayo sa Diyos. Bakit? Kapag ang utos ng sanlibutan ang ating sinunod, nakakalimutan nating sundin yung utos ng Diyos. At doon tayo nagkakaroon ng problema. At doon tayo nagkakaroon ng kasalanan, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang kasalanan ay ang pagsalangsang saan? Sa kautusan. Ang kasalanan ay hindi yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Mas higit nating binapansin kung ano yung kalakaran ng mundo o yung mga utos at aral na naririnig natin sa mundo.
na pabor sa ating laman, yun po yung ating pong sinusundan at ikinabubuhay. Ito po ay hindi balanse. Kung tandaan po natin, binuo tayo ng Diyos sa dalawang parte. Meron po tayong laman na hindi naman natin dapat rin pabayaan. Meron rin naman tayong espiritu na kadalasan naman, ito naman po yung ating napapabayaan. Kung natatandaan po ninyo, nung panahong tinutukso po ng Diablo ang ating Panginoon Kristo, noon siya ay makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi na hindi po siya kumain at siya po ay nagutom, ang pangunahing pagsubok na ibinigay ng Diablo sa ating Panginoon Kristo ay yung gawing tinapay yung bato. Sinubukan ng Diablo kung ang ating Panginoon Kristo ay mas higit na bibigyan niya ng importansya yung kanyang laman kaysa sa kanyang espiritu. Pero ano ang sagot ng ating Panginoon Kristo? Basahin po natin dito po sa Mateo. Ang kapitulo pong ating bubuksan ay naandun po sa 4 at ang talataan po ay naandun din po sa 4. Ito po ang ating mababasa. Doon na po natin babasahin doon sa pagkakasagot ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi po dito sa 4, darapat siya'y sumagot, ang ating Panginoon Kristo po ay sumagot. At sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, dito ay pinakikita ng ating Panginoon Kristo, kung gusto mong mabuhay ka physical, mabuhay ka rin ng spiritual. At ang pagkain physical, yung pong kinakain natin sa araw-araw, yung ating mga physical food, kagaya po ng bread, ng mga tinapay, ng mga gulay, yun po. Minsan sinasabi natin balanced diet. Pero yung balanced diet po, natutuon lang po doon po sa physical, na sangkap ng ating katawan. Pero nakakalimutan po natin na dapat rin nating bigyan ng pagkain yung ating espiritu. At ang pagkain ng espiritu ay ang sabi, yung salita ng Diyos. At yun ang madalas na nakakalimutan ng tao. Yung kautusan ng Diyos, yung aral ng Diyos. Dapat punuin din natin ang ating sarili ng mga bagay na yun upang mabuhay tayo spiritual. Kung ninanais nating mabuhay na pisikal, mas higit nating nasain na mabuhay tayo spiritual. Kung pinakakain natin ang ating katawan, lupa, pakainin rin naman natin ang ating mga espiritu. At sana po ay nakatulong ang video ito upang maunawaan natin ang ating tunay na pagkatao, na meron tayong dapat buhaying pisikal at meron rin tayong dapat buhaying espiritual sa kalooban ng ating pagkatao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.